ano pa yung kakayanan na dapat malinang natin dito sa sa empleyadong ito para mas maging handa siya sa pagharap doon sa proyekto niya na mag-run for 6 months, 1 year, and so on and so forth. Peter, pero nasabi niyo na sir yung what to ask during one-on-one yun. How was Yes, your... oo, oo. Sige sir, what to Yes, ask? so just to review, no, siguro sabihin natin, Masabi no, mo. kung ikaw parang in a normal scenario, and most managers would actually do this, na ang tema ng ating one-on-one ay usually anong nangyari last week, anong highlights, lowlights last week, anong gagawin natin this week, what support do you need, how can I coach, how can I mentor you, and then siguro kung ginagawa natin tong one-on-one na to, meron din tayong special special extension sometimes, no, kasi hindi lang yung mga usual operational cadence yan mahalaga din dito na every once in a while na pwede natin gawin to on a quarterly or even on a monthly basis or bi-monthly, meaning every other month, lalagyan natin ng konting extension ng 15 to 30 minutes na isasama natin dun yung career aspirations din ng empleyado. Kasi hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat ay nako-cover ng what happened last week, what happened this week, and so on and so forth. Lalo na yung mga long-term projects na naglilinang ng galing ng isang empleyado, no? Kasi may mga bagay-bagay na kailangan natin gawin hindi lang for the coming week but for a more longitudinal perspective and strategy, no? At ano pa yung kakayanan na dapat malinang natin dito sa sa empleyadong ito para mas maging handa siya sa pagharap doon sa proyekto niya na mag-run for 6 months, 1 year, and so on and so forth. At bukod doon, 'di ba, sasabihin natin, Win, matagal ka nang naging manager dito sa marketing ng O-Learn. Ano pa ba yung mga career aspirations mo at paano kita matutulungan? Ano ba yung strengths na pwede nating ma-leverage? Ano pa yung mga areas of development na kailangan nating magpagtuunan ng pansin para mas maging handa ka doon sa tinitingnan mong potential career shift, no? Kung meron man, no? Or career enhancement, no? Sa next step ba after pagiging manager, ano ba yung next step natin, 'di ba? And so on and so forth. So, ito lahat is really more on paghahanda, pagpa-partnership, kasi dati gusto nating basagin yung konsepto na ang manager ay nagpo-police, ang manager ay nandiyan para makita kung ano yung mga mali sa'yo, ang manager ay nandiyan para mag-critique sa'yo. Hindi, dapat panahon na para makita natin ang mga manager at tayong mga manager din dapat mahulma tayo sa ganung perspektibo na tayo ay kaagapay, tayo ay a partner ng ating mga empleyado to bring out the best in them, no? 'Di ba? Kung partner tayo sa personal transformation din nila when in terms of skills, capability, and overall personality, no? Kung sinasabi natin, 'di ba, Win, dapat magaling lahat, 'di ba? So, ang responsibilidad din ng manager doon ay malaki para lahat ay maging magaling, 'di ba? Yan, okay. So, talagang very important ang one-on-one conversation, Sir Eric. So, yung mga tanong kasi na sinabi niyo, Sir Eric, like yun nga, highlights, lowlights, what can I support you need? Ito yung mga questions na to, ginagamit. For example, ako familiar ako sa Daily Huddle. Yun din yung tanong kasi na tinatanong ko with my team during Daily Huddle. What went well last week? What didn't go well? Tapos what do we need to do this week? So, pwede bang, since tinatanong ko na sa team, pwede bang can the team meeting substitute the one-on-one? Kasi I ask these questions na rin Oo, can it substitute, Sir Eric? Oo, definitely. So, substitute, baka, I'm not so sure whether we will be using the word or terminology na substitute. Baka complement. Kasi that Complement. also Okay, complement. frees you up to explore other facets of one-on-one, no? So, ina-assume ko lang kasi, Okay, halimbawa, okay. wala kayong team, wala kayong team huddles, no? Pero kung may team huddles na kayo, madami pang pwedeng pag-usapan when you have one-on-one. One-on-ones, So, for example, sa one-on-one din, pwede tayong magkaroon ng mga proyekto kasi hindi naman lahat ng proyekto natatakal doon sa team huddle. O baka siya lang yung may kinalaman doon sa proyektong ito, pwede kayo mag-deep dive. At saka maganda sa one-on-one, yun nga, dinedemocratize na. Madami tayong dinedemocratize dito sa O-Learn, no? So pati yung one-on-one, ang perspektibo dyan ay, at ang konsepto ng tunay na makapangyarihang one-on-one ay it's a democratic one-on-one. Kumbaga, ang agenda dito, hindi lang solo ni manager.
So, una pa lang, Yeah. nasiset na yung expectation na ito yung i-discuss natin sa one-on-one natin next week. No? Meron ka pa bang isisingit? Singit, okay. O meron pa tayo? Kasi minsan yung one-on-one, totoo din naman to Win, no? Minsan nag-agree din yung manager at saka yung direct report na, wala ako ngayon, wala ako sa listahan ngayon, malinis tayo ngayon. Since daily May huddle na huddle rin na tayo tayo. kanina at wala tayong bagong pag-usapan, baka pwede nating iskipan to. So at least we're giving that the benefit of the doubt sa ating empleyado na, kasi alam mo naman, no, minsan madami mga empleyado na nahihiya o wala na sila ibang pagkakataon to share their thoughts, ideas, sentiments, kundi dun sa one-on-one. So kung papatayin natin kagad si one-on-one, pinapatayan natin yung mga oportunidad na magkaroon ng channel of communication ang ating mga empleyado to be more vulnerable sa ating mga bosses, for example. No? So sana hindi natin kitilin yung ganong channel kasi may magandang oportunidad tayong makukuha pa rin doon. At madami tayong pwedeng ma-explore kasi kung sabi natin, kung yun lang talaga yung perspective natin, what happened last week, what will happen this week, how do I support you, and about your career, again, we don't have the monopoly of the things that we can probably talk about. So we ask as well, and we We give the ask, authority to the direct reports how they want the agenda to be for the succeeding meetings as well. Okay. I think yun na yung talagang level up ng one-on-one kasi you Yes. ask the direct report. Di ba? Hindi na one way, two-way na talaga. Pero totoo yan, Win, kasi kaya ito yung pinag-uusapan natin ngayon, ay yung talaga yung basic approach natin sa one-on-one. Kaya ang binibigay lang din natin sa ating mga tagapakinig ay yung basic and fundamental elements of one-on-one. No? Kagaya ng lahat, kasi sabi natin, we transform, we elevate the discipline of everything. Na mas nagiging sophisticated na rin ang ating mga direct reports. No? Kagaya nga ng every time that we do one-on-ones, the more that we create a safe space, kasi hindi na nagiging foreign sa kanila. Yung ba kasi pag hindi ka nag-one-on-one, ay bakit kaya ako tinatawag ni sir? Ano na naman ang nagawa ko? Pag alam nila na regular part ng culture ninyo yung one-on-one, hindi sila mahihiya, hindi sila kakabahan, hindi sila mag-aatubili na pwede ko pa daw i-share, dapat ko ba itong i-share, ganyan, o bakit ako tinatawag, mali na naman ako. Kung talagang ginagawa natin to sa pang-araw-araw o sa weekly basis, nawawala yung stigma, nadidemystify yung one-on-one, at nag-create tayo ng culture of feedback and the culture of psychological safety as well. Na napakahalaga sa panahon natin ngayon, no? Patapos ang pandemic, everyone is talking about mental health. Everyone is talking about psychological safety. So kung hindi natin to gagawin, hindi din natin ma-establish that culture of safety and feedback in the organization.